Interesado ang ating hukbong sindatahan na bumili ng nasa 114 na Guarani Armored Personnel Carrier at bibili din ng bansa ng ibang variants nito, kaya umaasa tayong magkakaroon ng Pilipinas ng Guarani na armado ng mas malaking kalibre katulad na lang ng 30mm. Ayun mga utol, no? Napakalaking bagay kasi yung mga ganyan natin, yung mga 6x6 natin na armored vehicle, mga luma na talaga. Isipin mo, 30 years na ginagamit ng ating sandatahang lakas o ng Philippine Army natin. Ito'y kasama do sa ating national defense. Okay mga utol? So 28 lamang po talaga yung unang order. Okay, yung paunang order na galing Brazil, and yung unang batch ay i-deliver na. O nasa ang tawag doon, in transit na mga utol sa pagkakataon na ito. O kung hindi ako baka nakarating na, nakadaong na dito sa Pilipinas, pero just the same, yung unang batch ng order natin ng armored vehicle galing Brazil ay paparating na. Okay mga utol? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Sa patuloy natin pagtutok sa AFP Modernization Program o yung pagpapalakas ng ating hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas at sa issue natin kinakaharap, partikular sa West Philippine Sea o yung issue natin sa pang-aagaw ng teritoryo nitong China, eto mga utol, 114 armored vehicle para sa Philippine Army galing Brazil, pinag-uusapan na. Actually, sa pagkakaalam ko mga utol, tapos na ito. Itong pag-uusap tungkol dito sa pagkuha natin o pag-acquire natin itong mga armored vehicle, and yung first batch, kung hindi man na i-deliver na, i-deliver na ngayon. Okay mga utol? So alamin na muna natin, ito'y mula kay Sir Romel TV. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video mamaya at i-check natin yung article na naisusulat tungkol dito sa mga armored vehicle na ito. Game na. Nitong nakaraang buwan ay inilabas ng isang Brazilian defense page ang mga larawan na kung saan makikita ang nasa 5 Guarani Armored Personnel Carriers na kinarga sa 6x6 isang cargo ship sa isang puerto sa Brazil at nakatakda itong makarating sa Pilipinas sa buwan ng Disyembre. Dinideliver Paunang na. delivery pa lamang ito ng Brazil sa Pilipinas at ang iba pang mga armored vehicle ay dideliver sa susunod na taon, dahil nasa 28 piraso ang in-order na ganito ng Philippine Army na nagkakahalaga ng nasa 2.2 billion pesos. At kung inyong mapapansin sa mga larawan, wala pa itong mga armas na nakakabit sa itaas, dahil ang Philippine Army na mismong magkakabit nito pagdating sa bansa, at tutulong din ang Elbit systems ng Israel sa pag-install sa Guarani. Original talaga na plano ng Philippine Army sa pagbili nito ay upang mapalitan na ang mga lumang mga GKN Simba Armored Personnel Carrier na 3 dekada na rin nagsiserbisyo sa bansa at itinigil na rin ang paggawa nito noong 1997. Ang tanda na, di ba? Ngunit nang 30 dahil years. sa 28 piraso lamang ang binili ng Pilipinas, hindi pa pwedeng iretiro ang nasa 137 mga Simba Armored Vehicles at pati na rin ang nasa 130 mga Cadillac Gauge V150 Commando, lalo na't aktibo pa rin sa ngayon ang mga lokal na rebelde. Tama. Ngunit nang dahil sa tinaasan palalo ang pondo para sa AFP Modernization Program at mismong pondo na rin ang hukbong sindatahan ngayong administrasyon ni Pangulong Marcos, ay may tsansang madagdagan pa ang mga Guarani sa mga susunod na taon. Tama. At sa balita na ating nakalap, mukhang hindi pa magtatapos sa 28 piraso ang order ng Philippine Army matapos ibalitang nagkaroon na naman ng panibagong negosasyon para sa panibagong order na naman mula sa Brazil, ngunit hindi pa malaman kung ilang piraso ang bibilhin ng Army. Base sa impormasyon, interesado ang ating hukbong sindatahan na bumili ng nasa 114 na Guarani Armored Personnel Carrier at bibili din ng bansa ng ibang variants nito, kaya umaasa tayong magkakaroon ng Pilipinas ng Guarani na armado ng mas malaking kalibre katulad na lang ng 30mm. Ayun mga utol, no? Napakalaking bagay kasi
yung mga ganyan natin, yung mga 6x6 natin na armored vehicle, mga luma na talaga. Isipin mo, 30 years na ginagamit ng ating sandatahang lakas o ng Philippine Army natin. Ito'y kasama do sa ating national defense. Okay mga utol? So 28 lamang po talaga yung unang order. Okay, yung paunang order na galing Brazil, and yung unang batch ay i-deliver na. O nasa ang tawag doon, in transit na mga utol sa pagkakataon na ito. O kung hindi ako baka doon nakadaong na dito sa Pilipinas, pero just the same, yung unang batch ng order natin ng armored vehicle galing Brazil ay paparating na. Okay mga utol? And to check yung legitimacy nitong ating first batch ng armored vehicle, dumako tayo dito sa Army recognition nito mga utol. Brazil sends first batch of BTP MR Guarani 6x6 APC armored vehicles to the Philippines. So, November 23, 2023 lang November 3. As part of the Philippine Military Modernization, Iveco Latin America's first batch of Guarani 6x6 armored personnel carriers APVVs is currently en route from Brazil to the Philippines. The first 5 vehicles were spotted at the port of Santos in Brazil, boarding a commercial cargo ship bound for the Philippines with arrival schedule for mid-December 2023. Okay, delivery of the remainder of the fleet is scheduled for late 2024. So lahat ng 28 ay madi-deliver ngayong darating na taon, 2024 mga utol, and pinag-uusapan na nga yung kasunod na pag-order pa ng mga iba pang klase ng armored vehicle. So ano masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang, tuloy na natin to. Kayang-kaya ito bilhin ng Pilipinas kung gugustuhin dahil tinaasan ng 28% ang budget ng AFP sa taong 2024 mula sa pondong nasa 204 billion pesos lamang at magiging 283 billion pesos na sa susunod na taon. Nice one. At inyong tatandaan na iba pa ang budget ng AFP kada taon kumpara sa budget ng AFP Modernization Program at nanghihingi si DND Secretary Gibo Chodoro ng nasa 100 billion pesos para sa susunod na taon, kaya kapag maaprubahan ito ay nasa 383 billion pesos na ang magiging pondo ng hukbong sandatahan. Napakagandang balita nito para sa ating bansa dahil sa laki ng itinaas sa budget, paniguradong mapagpatuloy na ng Pilipinas ang matagal nang hindi umuusad na proyekto katulad na lang ng multi-role fighters, at mismong DND na rin ang nagsabi na kulang ang 12 fighter jets, kaya inaasahang mas madaming fighter jets ang kanilang bibilin sa susunod na taon. Mga utol, sinabi yan ni Defense Secretary Gibo Chodoro na kailangan natin at least mga 30 to 40 na multi-role fighter jets. Anyway, sana lamang, syempre tayo mga Pilipino umaasa. So itutuloy nila yan, okay? Babudgetan, pwede naman talaga maaprubahan yung budget, pero sana huwag pasukin ng korupsyon. Kasi kung hindi natin matutuloy ang mga yan. Mga konti lang ang makuha. Well, anyway, napakarami naman kahit kulang tayo sa budget kung sakali. Kasi napakamamahal nito mga utol. Lalo na tong multi-role fighter jet. Kulang talaga yung budget natin. Pero napakaraming mga bansa ang willing sa ating magpa-loan o magpautang para makuha natin o ma-acquire natin itong mga kailangan natin sa modernization program ng ating Armed Forces of the Philippines. So napakalaking bagay nun. Government to government, so loan na lang. Pero yung budget na lalabas, wag naman sana nilang kupit-kupitin. Diba mga utol? Para matuloy lamang ang paglakas ng ating depensa dito sa Pilipinas. So ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang, tuloy na natin to. Nagpahayag na rin mismo ang Estados Unidos na handa silang mag-transfer ng mga second-hand na F-16 sa Pilipinas sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, kapalit ng pagtatayo ng US military facility sa bansa. Nice one. Natapos na rin ang bagong runway sa Basa Air Base sa Pampanga na kung saan nakaistasyon ang ating mga fighter jets at nagkakahalaga ang runway ng nasa 1.3 billion pesos na pinondohan ng Estados Unidos, kaya handa na ang airbase para sa mga makabagong fighter aircraft. Nice one. Samantalang bumibuelo naman ang Philippine Navy sa ngayon
at naglabasa na ang mga potensyal na i-offer ng mga warship sa ating bansa para sa kanilang magiging bagong proyekto sa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Tinatarget ng Navy na bumili ng mas malaking frigate na mas hitik sa armas at mas upgraded ang mga subsystems at may tuturing na talagang isang totoong frigate kung ikukumpara sa ating mga kasalukuyang Rizal-class warships. Actually, dumating na yung pangalawang batch ng order natin na ang tawag doon, anti-missile something na ship, no? Dumating nung April yung dalawa, then dumating yung dalawa nito lamang November, mga utol. So commission pa yan, kakargahan pa ng mga kagamitan o mga armas. So dumating na po yung bagong nating mga barko. And ang Australia ay nag-offer din sa atin ng mga barko. Okay, mga utol, so malaking bagay rin yung offer sa atin ng Australia kasi ito'y loan, kumbaga. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ko po alam yung proseso ng government to government acquisition, pero malamang sa malamang ito'y pautang mula sa kalyadong bansa. Pwede naman talaga yon. Okay, mga utol, so napakalaking bagay nun para sa kasi kulang talaga tayo, yun ang tinatalo tayo ng China dyan sa ating mga teritoryo kasi kulang tayo sa presensya. And sa simpleng dahilan, dahil kulang tayo sa mga barko. Okay, mga utol, yun ang unang-unang dahilan. So, kaya mas malakas sila sa atin, yung presensya nila mas malakas, so kaya nila tayo bulihin. Pero pag even na yung itsura, yung datingan. Kaya ngayon, ang pinakatugon natin ng ating gobyerno, yung Joint Maritime Patrol, kasama natin ang ating mga kaalyado. Nang sa ganon, ma-even man lang yung odds. Anyway, mga utol, talina natin. Kabilang nga sa bagong may Even yung potensyal odds. na i-offer sa ating Philippine Navy ay ang Alpha 5000 combatant ng Navantia ng Espanya na isa sa pinakabagong Frigate. disenyong warship ngayon sa merkado at kasalukuyang ina-offer sa Australian Navy. May kakayahan ng warship na ito na magdala ng nasa 32 missiles sa VLS nito na doble kung ikukumpara sa ating mga paparating na corvettes at nasa 8 anti-ship missiles. Kaya sa suma total ay kaya nitong magdala ng nasa 40 missiles. Alam naman nating mahilig sa South Korean-made warships ang Philippine Navy dahil halos lahat ng kanilang bagong warships ay gawa ng Hyundai ng South Korea. Tama. Ngunit oras na siguro upang tumingin sa iba pang offer ng ibang bansa upang makakuha ng mas dekalidad na warships ang ating Navy. Tsaka marami naman nag-o-offer sa atin, mga utol. So, siyempre, kinukonsidera yan ng ating gobyerno. Napakaganda no? Yung mga ganong kagamitan. Anyway, kailangan ko inyong komento tungkol dito. Sana tuloy-tuloy. At sana, siyempre, hindi yan matatapos hanggang 2028. So, yung Horizon, yung AFP Modernization Program po natin ay matatapos ng 2028. So, eksaktong pagbabayo ng ating Pangulong si President Bongbong Marcos. Sana lang isusunod na Pangulo na ituloy itong modernization program natin. Kumbaga, yung mga kulang na na-acquired, acquired pa patuloy para na rin sa ating depensa dito sa Pilipinas. So, anong masasabi nyo dyan, mga utol? Maraming salamat. Pa-comment na lang. Maraming salamat kay Sir Romel TV. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. Saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat po.